Magandang umaga na po, no? Lampas alas 12 na sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa atin pong mga kababayan na OFW that we will address mamaya, yung mga tanong nyo about your families at yung welfare nila, no? Gusto ko muna kayo batiin ng magandang umaga at batiin ang ating Pangulo ng belated happy birthday. I think we all, or many of us na gising pa ngayon, watch his address and na pakinggan natin yung kanyang marching orders, no? So after listening to him and spending the day talking to the different departments, and I thank Sec. Sunny Dominguez to be always on the line, and I thank yung mga taga DSWD, yung mga USEC at yung ating regional director, and of course Deputy Speaker El Rey Villafuerte, and also Presidential Secretary Vince Dizon, ang ating Presidential Advisor on Flagship Programs, and the Executive Secretary, no? So, in-expect ko na bukas makikwento ko sa inyo yung written part ng report, di ba? So, meron na yung live broadcast, yung report ng ating Pangulo, and he gave very clear marching orders. Pero dun sa specifics, allow me to talk about some of that tonight, and allow me to address also yung feeling ko as a legislator sa mga kasamahan natin sa IATF, no? So, to go straight to the point, sinabi ng Pangulo may 200 billion at ito ay para sa 2 months, 5 to 8,000 pesos para sa 18 million Filipino families. Yung Bayanihan to Heal as One is for the 18 million Filipinos na maka-receive ng 18 million Filipino families na maka-receive ng 5 to 8 million 5 to 8,000 pesos each, no? And basically naman, 'di ba, yung suporta ng ating kababayan kahit hirap na yung iba, nandiyan pa rin, pero ang tanong talaga, paano nila makukuha at kailan nila makukuha. So we go now to the guidelines that I think is a very important part of the report ng Presidente. So after natin mapasa ng batas ng Monday, napirmahan Tuesday, basically ang guidelines, nilahad niya yung mga existing na programa ng gobyerno. For example, sa DOLE, they identified TUPAD at saka yung CAMP, no? So, existing programs to na pwedeng dagdagan ng pondo and then i-adjust ng konti yung guidelines for the present situation. Yung 4.4 million Filipino families po na kasama sa 4Ps or dun po sa conditional cash transfer, yan po ay dapat pinakamabilis. And kung may nakikinig sa DSWD and of course sa economic team, sa IATF, sana ma-release na kaagad yon kasi nasa gobyerno na ang records na nasa DSWD na yan. So meron na yan traditional way kung paano i-deposit yung pera at paano nila makukuha. So yun po ang example na binigay po ni Secretary Sunny Dominguez nung Monday, nung Saturday, yung meeting namin before the Monday session. Nasabi niya yung 4.4 million i-top up na lang, or kumbaga sa cellphone mo loadan na lang, di ba? Pass a load na lang yon. So 4.4 out of the 18 million pwedeng gawin yon. Now I was told there's another 4.6 million na identified na as poor, no? So yan ang tinitignan na ng DSWD kung yan ay binibigyan at kasama na sa programa nila. Kung mabibigyan din directly yan, then 9 million na yan, kalahati na, no? So, paano yung kalahati pa? Magkakaroon ng social amelioration card, no? Ito po yung sinasabi niya. Actually po, it's actually a form, no? And I'll go through it with you, but kwento ko muna kung paano to, no? So, basically, itong form na to, okay, na iba-ibang ahensya ang nandyan, no? DILG, ayan po, So, kung makikita nyo po, DSWD, DTI, DA, Presidential Communications ata yan, tapos DBM, no? And then DLG.
So yung form po na yan, makikita nyo po yung name, yung head of the family po ang papipirmahan yan. But kung titignan nyo po, no, ayan po, no, so we start with the name, so yung head ng family. But makikita nyo po, meron nakalagay dyan na check-in nila. Are you member of the Unconditional Cash Transfer Program or the 4-Piece Program? Or ikaw po ba isang katutubo? Kung yes, anong grupo? Or others na may programa na yung gobyerno? And then, kasama po sa form yung pangalan ng mga kasama mo sa bahay, anong relasyon, and then other information like anong sex, male or female, tapos petsa ng yung birthday to po, tapos yun, no, kung may trabaho, kung anong sector, etc., no? And then kung may condition sila para malaman din ng gobyerno kung may sakit. But let me also point down here na may barcode, no? So okay, so this form i-print po to sa mga local government units. So sa mga province, city or municipality. And then, ang gagawin po dyan, yung barangay, ibabahay-bahay po yan. Lahat ng bahay ay required na bigyan yan. If there are 3 households in one house, 3 form dapat ang ibibigay nila. No? And then, yung pinakita ko sa inyo kanina na i-check natin kung nakalagay doon, kung conditional cash transfer, meron ka na, sa ilalim po, pakita ko po, no? Sa ilalim po, may nakalagay, eto, na dapat ang barangay officials ang magsabi. 'Di ba? Ang nakalagay po dyan, assistance to individual in crisis, programa po ng DSWD yan, dapat sagutan ng opisyal, oo o hindi. No? So, on this point, kailangan talaga may instructions yung barangay because let's be realistic about it. No? Walang barangay captain na magsasabing huwag bigyan yung lahat ng bahay dun sa lugar niya, no? So dapat maging clear sa kanila kung ano yung basis, no? So having said that, pag chinekan na yung conditional cash transfer, ibig sabihin kasi makukuha mo na yan directly dun sa account mo. So hindi ka na dapat bigyan kasi dodoble, no? So ang intention in Metro Manila it's 8,000. So bakit 5 to 8,000? So if you're from another place sa ating bansa, and for example, dun sa lugar mo, 25% less ang minimum wage sa inyo. So, ibig sabihin po, ang ibibigay sa inyo, 25% less than 8,000. So, 6,000 ang makukuha mo. No? So, yun po ang ibig sabihin po dun sa 5 to 8,000. No? So, yung form na to, napaka-importante po na ma-fill-upan ka agad. So, nung isang araw po, nag-post ako, di ba, na ang distribution, sana house to house, sana po, yung COA, picture na lang, cellphone na lang, para wala ng ballpen, wala ng hawakan. So, nakikiusap ako sa lahat ng LGU, although pipirma nyo yung form na to, di ba, siguro, pagkabigay, hintayin nyo, but the less interaction kasi, and the less surfaces na nahahawakan natin, pinapasa natin, the less risk of infection. But I guess, because nga tama yung sinabi ng ating Pangulo, this is the biggest ever programa ng gobyerno na magbigay ng ganitong amount kasi ngayon lang naman tayo nagka-problema na ganitong kalaki. So, ang problema, kung walang basis din kung sinong bibigyan, unang-una hindi mo bibigyan 100% ng household We're going to give 18 million out of 24.4 or 24.6 million Filipino families. Now, kaya ko po tinuro yung barcode kasi yung iba kanina nagtatanong na sa akin if they can print. So, nung nagtanong kami sa DSWD, ibibigay pa daw sa regional director yung barcode for that city or municipality. I know for a fact that there's an important meeting tomorrow between the DILG, the DSWD, and the Department of Finance. So, pakitignan nyo po itong barcode na to. Kung by the time mag-meeting kayo tomorrow morning, na-release na yan, ibig sabihin, first thing in the morning, nag-preprint na yung mga LGU. Pero by the time na meet kayo, or by the time na alas 9, alas 10, alas 11, kung wala pa yung barcode na yan, you might want to consider getting rid of it na.
Because the barcode will actually help you sa liquidation and later on sa classification. But ang tao, kailangan nila yung pera ngayon na.